Yes, this is the Powerful Comics Man channel together with Chris Bagola Podcast. Muli nagbabalik. This is Sausawan Podcast. Hindi na to test recording, Jen, no? Oh, hindi na. Game time. It's time to rock and roll, motherfuckers. Yes, BMF. Natapos na rin, Je. Oh, kakatapos lang nating mag-stream ng ano. Bad motherfucker. Grabe yung laban ni ni Max Holloway, di ba? And si Dustin Gaethje ba? Justin Gaethje. Grabe yung yung knockout. I think that's one of the best knockouts. Siguro top 5 yun. UFC history. Para sa akin kasi hindi ko alam kung number 1 pa rin yung kay Anderson Silva, yung kay Vitor Belfort. Yung upkick. Pero ang thing kasi doon, hindi na knockout immediately si Vitor Belfort noon eh. Pero ang ganda naman talaga, di ba? Oh, precision di ba? Tapos yung isang knockout na bago, nalimutan ko yung pangalan nun eh. Yung Lyoto? Black guy siya. A few years ago lang yun. Napanood ko yan. Spinning back ba yan? Oo, yung hawak-hawak yung paa niya tapos bigla siyang sumipa ng grabe yun. Ang pangit ng nag-freeze yung katawan ng sinipa niya di ba? Oo. Pangit ng pagkakabagsak. Baka yung baka yung kay Barbosa yung sinasabi mo. Yung kay Edson. Hindi yun. Iba pa. This one is a black guy na basta hawak-hawak yung paa niya na isa. So, sumipa siya, hawak tapos nasalo yung paa niya. Ang ginawa niya, yung his other leg, nag-twist siya, tapos sinipa niya yung habang hawak yung kamay niya. Pwede nating yung paa niya. I-flash yan, Je, sa pag-edit ng clip. Sige. Mga Ampalaya gang na hindi naman masyadong mahilig sa UFC. Mga hayop kayo. Teka, subukan nating hanapin. Yun. Shoutout nga pala sa buong Ampalaya gang. Gang. Teka. Kailan ba yung reunion, Je? Parang di naman yata matutuloy yun. Patapos na summer eh. Ewan ko. Di ko rin alam na. May mga dramang nangyayari dun eh. Si Nico David naman ba ang behind this drama? Hindi. Iba. Huwag din nating sabihin dahil okay. Sensitive. Hindi naman ganun ka-sensitive, pero let's just mind our own business. Bahala na sila. Teka. Itong UFC nagkakaroon ng traction ngayon sa China dahil itong si Zhang Weili talagang namamayagpag sa strawweight division ba to? Strawweight division. Grabe. Pakita mo yung Hindi, wag na. Makaka-copyright tayo. Di pati yung kay yung spinning kick, wag na kasi baka makaka-copyright. Wag na. Pero basta yung knockout anyway. Anyway, bad motherfucker din to si Justin Gaethje kaso hindi talaga kaya si Max Holloway. Oh. Ano nga pala yung ni Holloway, yung kanyang AKA? Si Max Blessed. Blessed siya. Yup, I feel blessed. Teka, wala tayong third camera eh. Kaso nung kay Conor McGregor, di nangyari yung mga striking class ni Max Holloway. Natalo siya ni Conor McGregor nun eh. Ay, kasi bago pa lang si Max nun. Kumbaga rising star na siya noon si Max. Pero hindi pa siya, napansin na siya pero hindi pa naman siya super, blessed. Parang 50-50 ka pa. Hindi pa siya blessed masyado. 50-50 ka pa kung magtutuloy sa superstar. Pero nung nag-away sila ni Conor McGregor, yung money ko na kay Max noon kasi proven na siya, kasi si Conor parang up and coming pa lang si Conor McGregor noon di ba? And feeling ko yung pero kasi ang precise si Conor Precision 101 Hindi mo naman talaga itatanggi yung galing ni Conor McGregor. Si Mang Conor yan kahit no matter how much you hated him, wala yung panalo talaga di ba? Saka kahit sabi mong Chamba o Alahoy yung pagkakapanalo niya kay Aldo, nanalo pa rin siya. At saka pinagandaan niya Pinagandaan niya talaga. Yung mind game. At saka yung training, meron nga siyang dinidrill niya yun yung pagkasuntok niya. Sasalubog siya. Kasi alam niya yung si Aldo, pinag-aralan niya na sumusugod agad. Yun ang yun ang kanyang inaabangan. And kasama sa
gameplay, yung mental shit na ginawa niya kay Aldo. Sobrang traumatic doon. Ayoko maging kalaban ni McGregor ng mga time na yun. Oh, grabe yung pang-alipusta na Grabe ginawa. yun. Kung ako si Aldo noon, parang papatayin ko tong... Di ba parang pwede mong gawin yun eh. Masterclass ang ginawa Diba? ni Mang Kanor doon. Walang Rendon ain't got shit on that kind of Ay, malayo. Yung ginagawa ng mga takoyaki shit, mga hype kayo, matuto kayo kay Mang Kanor. Grabe yung takoyaki shit na yun. Luma na yun, pero... actually, natatawa ako doon sa di ba nung parang aamin na sila, di ba, yung video nila. So, di ba, yung tinatuan siya, tapos, okay, so, scripted lahat to, aamin na kami, di ba? Di ba? Kung yung video, kala mo kung sinong gangsta yung yung magsasalita, kung sinong mafia na gangsta ang dating. Parang niloko ko yung lahat. Diba? Kasi ito talaga ang master plan. Kung kala mo kung sinong gangsta, pero ang business mo naman takoyaki. Kaya nga. Ano to? Las Casas Papel? Sabi nga nung mga ibang netizens, ano to? Las Casas Papel? Paano yung Las Casas Papel? Yung yun sa Netflix, yung kinabibilang nila Tokyo. Yung sikat na series, yung show yun. Series siya. Bakit, anong correlation nun sa Las Casas Papel? Nang-hold up sila ng bangko eh. Tapos yung scheme nung mga eksena, parang nangyari na, tapos mag-flashback kung paano plinano. Kasi meron sila doon si Professor. Siya yung mastermind nun. Kaya naging successful yung bank robbery kasi si Professor na foresee na ito mangyayari. So magka-flashback lagi kung ba't nangyari yung successful hold-up. So itong si Takoyaki guy na mukhang gangsta, ganun yung parang style niya. Talagang okay. na-foresee na namin yan nangyayari. 2022 pa lang, na-meet na namin. Alam mo yung mga ano to putang ina? Ano to pelikula? Pero kinakagat ng mga tao eh. Yung iba bilib na bilib nga eh. Wow, parang 4D chess nung ginawa. Hindi 4D chess ang ginamit na, pero parang sobrang talino nitong mga to. Parang bilib na bilib sila. So, actually, hindi nga nag-backfire sa kanila, bro. Kasi kahit yung mga networks, yung mga news networks, nakisawsaw dun sa sa Takoyaki. Naging balita to Oo. Pati nga yung eto ngayon, recent update na papakinggan ko sa AM radio, yung DTI. Oo. Nakisausaw na rin pag may mga ganyan daw ng mga mechanics yung isang promo, kailangan naka-register daw. So kahit sabi mong prank daw, kailangan. Kaso prank. Buisit. Sa bagay kasi at the end of the day, parang may kumita pa rin eh. Meron pa ring exchange eh. May mga donations saka na legit nangyari. na business kasi yun eh. 'Di ba? Registered yung takoyaki niya, 'di ba? Tapos magpapamechanic kaya ng gano'n. Pero tingin ko yun. Hindi naman siguro sila makukulong doon. Pero as usual, pera-pera lang naman sa Pilipinas eh. Dude, nabalita mo ba yung si dumaan doon sa busway? Busway? Bakit? Anong nangyari? Doon sa EDSA, di ba meron tayo? tapos nahuli siya. Carousel, tapos nahuli siya. Binigyan niya ng 100,000 yung mga nanghuli sa kanya kasi good job. Good job at hindi niyo ako hinuli kasi meron kayong makikita sa loob ng aking sasakyan na bulletproof na mga PDD! PDD sa norte! Kinakalakal ko mga dito sa Huwag mo sabihin yan, Chris Maula. Para italan sa norte. Hindi natin kaya sa aking lungga. Hindi. Wala pa mag-cancel sa akin. Ayoko magmamatay. Imbestigahan nyo si Tatang. Hindi, pero yung pera-pera, hindi nyo malalaman yan. Pero rumor has it. Ay, pero yung di ko alam kung totoo, pero kinuwento kasi ito nung mayor dati sa San Pablo na meron daw siyang pinromote na police na traffic enforcer din kasi hinuli siya. Tapos, parang hinuli mo ako, mayor ako. Tapos, yes, mayor. Kahit mayor ka pa. Parang ganun yung kwento. Pero kung iisipin mo. Pero kailangan kong ang batas, ipagtanggol ang batas para ganun. Tapos, dahil dyan, bibigyan kita ng reward. Promotion. Basta wala lang akong kaso at record dyan sa blatter. Di ba? Pero nangyari daw kasi nagkaroon ng fine daw si Chavit. So, kudos to sir. Pero recently lang bro, meron naman lumabag dun sa bus lane.
Sino? Pwede natin i-check yung balita. Ano siya nag-claim daw siya na kasama daw siya sa balikatan exercises na nagaganap ngayon. So, kano? Hindi, Pinoy Parang, tingnan natin yung factual. Teka. Ako na mag-ano. EDSA Carousel. Kasi parang naalala ko si Coach Aaron yung kasama ko, yung tropa namin ni Haring Bangis. Sinasabi sa amin, kami, bihira kayo mahuli ng coding ni Haring Bangis kasi nag-name drop lang kami ng major na kakilala namin at pinapakawalan na lang kami. Basta sa parang ganung ginawa nung nahuli, nag-name drop siya ng sikat na... Oo. Wala. Teka, EDSA huli? Wag nang balikan. EDSA Carousel. Yan ba yun? Yan yata, yan Isang PhilAm na babae ang nag-violate sa bus lane sa EDSA. Walang nagawa ang police enforcer nang makuha ang driver's license at panay pasensya ang marinig mo while that woman was bragging everything. Pwede nating... Yung pangalawang video yun, bro. Hindi, teka. Yan yung sinanay na walang kaawa-awang kinuha yung kanyang kariton, bro. Grabe, kita mo, kariton na lang. Patanda na lang yan, di ba? Pwede naman pagbigyan, di ba? Pero kinuha pa nila yung kariton. Mamaya natin. Unahin na itong sinasabi. Yes, ma'am, pasensya na po yung mga pinarating namin kayo. Yes po, ma'am. Balikatan. Yes po. Pero ma'am, bawal mo para sa braso eh, ma'am. Yes po. Yes po. Okay po, ma'am. Yes po. Yes po. Babae yung hinahuli. Oo, tas militar daw siya. Balikatan. Yes po. Yes po. Opo, ma'am, inaano naman po ginagawa. Yes, ma'am. Bukod Ma'am, chicks. pero kasi ma'am, may directive order po sa amin, ma'am, na... Bakit nagdadalawa yung Yes po. Pero may drive po ba tayo, ma'am? Pwede po bang makita po? Yes po. Wala siyang driver's license, bro. Ang kapal na mukha niya. Okay ng ticket, ma'am. So, ano magiging ending nito? Pero ma'am, Tinakbuhan niya yan, bro, yung license niyo. Tumakbo siya? Tutuwak po siya Iniwan niya yung mga enforcers na yan Umalis siya, tapos na gano'n. Pero nakuha daw yung plaka niya. So, yung alam mo... So, next time din ako dadaan dito. Sorry. Bigyan mo na yan sa akin. Nagpapasorry na ako. Okay na yan. Next time din ako dadaan dito. Salamat. Thank you, ma'am. Sige po, ingat po. Grabe, no? Grabe, balikatan. Ang dami niyang minention. PhilAm daw siya. Iba mo, bro. Baka meron pang lahat na pwede bagit. Teka. Si Cristo, putang ina si Cristo. Kampun ako ni Cristo, putang ina. Si Kibuloy. Sugo ako ni Kibuloy. Teka, lagay ko lang to. Buisit na yan. Para okay. Parang yun kakilala on steroids, no? Hayop na yung mga babae pa, no? Napaka-entitled. Ang problema dito kay Cheese. Teka, etong normal naman yun Diba, kumbaga parang bang bago, mga kita mo nga yung kahit kahit hindi nga mayaman 'di ba, pag may kakilala ka lang ilalapag mo talaga yung mga kilala mo. Nauso kasi yan, bro, nung nung college and high school, yung binibigyan ng mga major yung kanilang calling card, tapos sasabihin na pakita mo lang to sa mga enforcers, 'di ba? Tapos bro, pinakita mo, meron akong tropa. May connection din siya sa militar. Ano siya? Di ko alam kung exactly what it is, pero meron siyang libreng gas. Meron siyang libreng gas kumbaga wala siyang binabayaran sa gas. Meron siyang card, ewan ko kung ano yun, basta meron siyang pinapakita na libreng gas. Baka mason siya. Hindi ko alam O Pero demole. tapos naipapamigay niya yun. Kumbaga yung ibang tropa ko pinamigyan, hindi ako nabigyan. Wala kasi ako nun 'Di ba? Pero pinamigay niya na papakita mo lang yun, libre na yung gas mo. 'Di ba? Hindi ko alam kung gaano kadaming ulit mo pwedeng gamitin yun, pero galing daw sa gobyerno yun. Hindi ko alam Parang Illuminati shit yan. Di ko alam kung
Baka meron akong isang kilala na baka alam ito. Sino si Attorney Sid ba yan? Hindi. Mas matindi yun. Pero ano siya, 'di ba? Parang pero basta ang pagkakaalam ko, hindi niya pwedeng ipamigay yun kung kani-kanino lang. 'Di ba? Pero dahil may kamag-anak siyang militar, 'di ba? Kala mo kanya. Privilege. 'Di ba? Ganun siyang umakto. Pero usually kasi pag nakita mo yung, like kunwari, ito na nga lang yun, meron akong kaibigan, di ba? Meron siyang papa na mason. Oh. Ang mga mason pala, meron sila mga free rooms sa mga Air Force One, Majestic. Ang babayaran mo lang yung babae. Pero yung room mo, free. Nasabi sa akin ng kaibigan ko na yun, ako bahala. Tatawain ko lang si Papa. Gago ba? Baka magalit siya yung mga boss. Totoo naman to. Factual to. Okay, crucify me, motherfuckers. Pero totoo to. Okay, facts to. At hindi lang mga mason, pati mga police, liber lang din siya sa mga establishment. Ang sinasabi ko lang yung privilege pa nandun ka sa upper echelons ng society dahil sa ginagawa mo siguro or dahil sa annual fee na binabayaran mo dun sa grupo mo o sa kulto mo, kaya ikaw nakakakaroon ng ganong mga pribilehiyo. Or yung may-ari kaanib nila. Diba? Kasi minsan nakikita ko in the flesh. Sa club scene pa lang to pagkakilala mo yung owner ng kahit gaano kahigpit yung bouncer kasi may protocol sila sinusunod, di ba? Nasa protocol na huwag papasukin, panagan to. Bawal naka-chinela sa club, naka-shorts, di ba? Abay, nag-name drop, pinapasok. So, andun siya sa loob ng club, naka-chinelas, naka-shorts. Para ma-prove lang na he's the shit. Diba, kayo lahat naka-BS, ako nakapambahay lang, parang bahay ko lang. Diba, pero parang as if naman makakaano yun. May mga ganung tao talaga, bro, For some strange reason. Masabi mo lang na astig ka, kahit mukha kang tanga dun. Diba sa school ganun? Parang tanga na, lahat kayo naka-black shoes, mag-rubber shoes kaya. Pero Hassel yun, ginawa, nasa ano yung usong club dati sa Revel, ganyan. Hindi, yung mas luma pa doon. Privé Republic. Hindi, yung Embassy. Di ba? Nasa embassy ka, di ba? Embassy, mga early 2000s yun di ba? Oo. Embassy. Na naging Encore, na naging Privé, na naging Revel na ngayon. Revel, yun pa rin ba yun? Oo nga, no. Sila pa rin yung same owners Pero nag-evolve lang. Iniiba lang pangalan. Bakit kaya iniiba pa yung pangalan? Kasi may half-life, may shelf life lang yung club Pag more than 4 years ka na, mag-rebrand. Rename. Talaga? So yung Privé, tumaga siya ng mga 8 years, I think, before nag-rebrand siya into Revel. Okay. So ganun lang naman yung mga clubs nag-iiba-iba. Sa bagay, nag-iiba-iba rin kasi yung mga itsura nung tignan mo yung Valkyrie. Buildings, di ba? Yung Valkyrie, naging The Palace, tas ngayon ang pangalan niya Silo. Yung Silo, yun ba yung Valkyrie dati? Yun, same place pa rin. Talaga? Ako naririnig ko lang kanina lang yung Silo Yung pala yung Valkyrie dati. Kasi ganun sa club scene kailangan mong gawing fresh lagi And usually maximum of 5 years before mo palitan. Pero yung mga club na let's say mga gig, yun ang kakaibahan Bawa yung Sagiho. Palumaan doon diba? Paklasikan diba? Yung Sagiho parang bahay lang yung hype na yun. Sa route, bahay naman talaga. Bahay naman talaga siya. Mahal-mahal na doon. Binubuk ko yun Meron silang tinatawag na bar guarantee. Sa Sagiho? May bar guarantee. Walang yung Sagiho na yun. Dun sa pag may gig. So kung gusto mo mag-gig doon, kung hindi ka kakilala ng mga may-ari o sa mga manager, mag-buy ka ng 8K nung time na yon. Tapos ngayon, para mabawi mo yung 8K na pinambayad mo sa bar guarantee, kailangan malagpasan mo yung 8K na yun. Tapos lahat ng sales na yun sa'yo. Bahala ka na kung magti-ticket sales ka ba. Well, okay na rin yun. Kasi kung lahat na yun sa'yo, kung magaling kung kaya mong mahirap pull off, magdala dun sa Sagiho, bro, kasi yung location niya sa Sagiho Street, na one way yun Hindi siya pang pang dayo actually, medyo effort na punta. At yung iba, medyo hirap pang hanapin, di ba? Although naging sikat na siya enough para madaling mapuntahan. Marami ako nakahangout doon. Sila Zia Quizon, nakahangout ko doon. Masarap tumambay doon. Sila Mike. Sila Monty. Nakasama namin si Monty sa isang gig ni Mike Onson. Kami yung intermission number ng Mayonnaise.
Oo. Napakabait ni Monty. Ang tawag niya lagi sa amin ay Sir. Ano ka, showbiz ka ba, Monty? Shotgun mo nga dyan. Shotgun mo si Monty. Monty, hayop ka! Hayop ka, showbiz ka masyadong mataba ka. Alagaan mo yung sarili mo. Pero sa totoo lang, hindi ako impressed dun sa mga taong sir ng sir eh. Parang default na lang na sir. Sobra. 'Di ba? Kasi kasi ang sinasabi nung is sinasabi nila yung sir para igalang mo. 'Di ba? Parang respeto. Oh. Pero kung lahat tinatawag mong sir, edi lahat ginagalang mo na wala ka talagang ginagalang. Maiintindihan ko pa, bro, kung nasa corporate setting ka eh. Ibig ang dating na doon, ibig sabihin lang noon, parang personal mo na parang insecure ka. Ganun ang dating sa akin noon eh. Ewan ko Yung sir, sa akin oo. lang. Pag lahat sinesir mo, lalo na kung ano ka na, kung Sikat ka na. Si Glock 9 ka. Si Glock 9 ka. Ang dating parang condescending pa nga eh, sir. Actually, parang may pagka-sarcastic na hindi mo maintindihan. Kasi parang andun ka na eh. Tapos kung may nakit kang guard. Yung iba kasi, meron kasing meron kasing para, kung sikat ka na, para yun yung way niya para iparamdam sa iyo na hindi ako ganun. Wag Hindi ako mapagmataas. Oo, ganun. May mga ganun. Pero most of the time parang sinasabi mo lang yun eh. Tingin ko ang underlying issue talaga doon is insecurity mo sa sarili mo eh. Na parang hindi ka komportabling makipag-usap sa mga tao. Or ayaw mo ma-labeled as mayaman. Kasi yung mga tropa kong in-check, ang tawag sa akin, boss amo eh. Boss amo, parang boss. Oh, di ba? Boss na amo pa, bakit? Pukin ng ina. Ikaw nga yung boss amo kasi in-check ka eh. Condescending na yung dating, di ba? Oo. Di ba? Tapos boss amo. Actually may ibang pag tinawag ka parang condescending talaga eh. Parang inuuto ka eh, 'di ba? Oo, na boss amo ka. Meron ka ganoon. Tapos tanginan to. Tapos mararamdaman mo naman 'yun eh. Pero ang sinasabi ko kasi yung parang ang dating kasi doon magiging at some point yung respeto na default mo para sa lahat magiging peking respeto na eh. Tama. Lalo na kung asar ka na sa isang tao, sinesir mo pa rin. Sir, oh. 'Di ba? Binoboss-boss mo pa rin. Tama. Ibig sabihin nun, Ibig sabihin nun, hindi mo lang talaga ma-express yung sarili mo na kumbaga, takot ka na magkaroon ng hint man lang na hindi mo siya gusto. Naging thing Diba? na sa Pinas. Na parang kailangan mag-suck up ka dun sa isang tao. Naging thing na sa Pinas yan, bro eh. Either sa corporate world. Kami, ganun kami sa office namin. May sir, may boss. Di ba? Sa call center, TL. Oo. Si TL, hi sir, pati yung guard. Hi kuya guard, hi kuya sir guard. Sir guard, boss amo. Malupit na boss amo, sir. Sa akin kasi I suppose kanya-kanya tayo ng filosofiya, no? Meron lang kasing mga gumagamit ng sir na awkward na yung dating. At saka mararamdaman mo pag sinesir ka na parang hindi sincere eh. Kaya nga. 'Di ba? Na parang hindi mo ano bang word na mas tama? Masyadong political eh. Pag ganun eh. Kumbaga parang makikita mo lang yung mararamdaman mo yung inability niya to say what he really feels. 'Di ba? Na parang okay, parang neutral na lang ako kahit medyo hindi ka na agree sa akin, sinesir mo pa rin ako. 'Di ba? Mahilig yata yung mga Pinoy sa ganun, bro, eh. Yung may boss. Actually, sa amin nung Boss, Yossi, boss. Well, ano naman yung mga boss na pagkagamit naman, parang May parang binibenta. parang icebreaker lang yun. Oo. Pero ang ibig mo sabihin kasi yung kay Monty na rockstar, tapos para tawagin kang sir, parang wala tayo sa opisina. Oo Monty, nga nasa Saguiyo tayo, para tawagin mo akong sir, hayop ka. 'Di ba may pagka-awkward eh. Pero Awkward. pero I get it. Probably he doesn't mean anything bad. Pero Parang default facade. oo, ganun. Default facade para hindi ma-judge siguro. Oo. I just think it is unnecessary. Yes. Diba? Parang
I would prefer that you'd be You! to be you, Just be diba? you. Diba? You don't need to pander to me, 'di ba? O, tama. Hindi mo kailangang parang unang-una parang kung iniisip mo na isa-sir kita para hindi mo ako that is my way para magpaka-humble ako. Eh di anong implication nun? You think na mas mataas ka sa akin para magpa-humble ka. 'Di ba? Yun eh. Naanoy ako, bro, pag ginagawa sa akin ng mga ahente ng bebentahan ako ng kondo. Kasi parang alam ko na, oy, kausapin mo ako. Kasi parang feeling ko hindi ako nagpo-push to sa tenga mo eh. Kasi puro ka sir eh. Sir, diba? Sir, ganyan. Ngayon, nasa setting tayo ng bar eh. Nagiinuman tayo sa bar eh. Tapos tatawag mo, sir, nag-i-stand ka pala, sir, ha? Magaling yan, sir. Putang ina, mas magaling ang mayonnaise, eh. Mas maganda pa yung bro. Tol. Tol. Ganyan. Di ba? Kasi sa amin, nung sa office namin dati, ginagamit namin yan, yung sir. Sir. Tapos ang pagka-bigkas mo, sir. Yung parang, Ano ba naman yan, sir? Sir. Sir. Sipsipin mo ako, sir. Hindi parang, sir, ito na ang frames mo, sir. Damn. Sir? Basta Zina, sir, di ba? Tama. Tapos, ginagamit namin yun para sa lahat ng either nagpapatawa kami or pagpikon na kami sa isa't isa. Oh, sir. Sir, ano ba naman yun, Sir, gawin mo sir? naman yung deadline mo, sir. Oo, tapos, Geralds, Kuya Geralds tawag sa akin doon eh. Kuya Geralds, yung frames mo, dito pa, sir. Diba? Sir. Di ba, sir, yan, ha? Frames mo, hayop. Di ba, yun yung, kumbaga may gagawin pa ako para, sa amin kasi meron kaming pingpongan dun eh. So, hindi pa ako tapos, biglang, ping-pong break! Makasog may ping-pong kami nung kaibigan ko doon. Kaya nga, actually bro, sa mga inuman, nakakapikon nga yung ganun eh. Pag may pinapakilala sa akin, sabi, sir, ano bang trabaho mo? Parang, kasi ang dating nga, tama yung sinabi mo eh, nagmamataas ka ba? O ginigauge mo lang ako? Parang gano'n yung dating eh. Well, kung let's say salesperson yung or you're in a business setting tapos may ikaw yung binebentahan, kliyente ka eh. I would understand that. Yes. Pero yung mga casual, nag-uusap tayong dito, tapos sir kita. Sir Gerald. Oh, Sir Gerald, Sir Chris. Si Sergio Belarus ka, diba? Si Sir mo si Gerald. Oh, tatlong taon na tayong nagpa-podcast dito, sinesir mo pa rin ako. Di ba? Parang ganun. May somewhat fakeness eh. Doon sa personality mo, pag gano'n, parang binablock mo kung sino ka eh. Sa paggamit ng sir. Medyo, actually, dapat pag-isipan ko kung to precisely explain what I think about it eh. Hindi ko pa napagtutuunan ng... Tikim. Di ba? The Comics Man method. Di ko pa talaga napipinpoint kung ano talaga 'yon. Pero ang hula ko, it has something to do with your personal self-esteem. Na parang wall mo 'yon, yung fake facade mo to project na una magalang kang tao. Kunwari. Oh, 'di ba? Na and also to hide your tawag dito, yung pagkaasar mo, 'di ba? Kasi pag tinatawag mo lahat ng sir, hindi condescending yan. Tawag ko naman sa kanila, sir din lahat eh. Tapos isa pa is parang shield mo 'yun eh, na parang security blanket mo na salita, sir, parang go to. O kaya boss. Oo, sir, boss. Na meron kang inferiority complex na parang either mataas ka tapos nagpapanggap kang mababa na nire-level mo yung sarili mo or feeling mo talaga mababa ka kaya sinasir mo lahat. Kaya nga. 'Di ba? So meron kang inferiority complex kahit na kailangan i-sir mo sila. Feeling mo kasi hindi ka worth ng time nila. Kaya nga. Na parang pag kinausap mo sila, nanggugulo ka lang sa buhay nila. Doon maintindihan ko pa yun eh. Kasi yung confidence nag-take place doon. Pero yung mataas ka na, kung si Glock 9 ka, tapos pinakilala ka kay Chris Bacola, tapos, hi Sir Chris, magaling kang podcaster.
Sabihan ka nun. Hindi. Kunwari. I can just imagine. Kunwari. Ay, parang totoo na pag ginuwento mo eh. Parang nangyari na eh. Hindi, kunwari lang, na-imagine ko na si Glock 9. Alam mo na kung napanood ko yung mga podcast ni Jaro, kung hindi ko maintindihan. Ang bilis. Ang bilis. Pinabagalan ko lang. Sadyang ganun lang talaga, sir. Parang Mike Enriquez yata. Nag-Glock 9. Excuse me po. Rest in peace, Mike Enriquez. Pero yung tama ka doon. Medyo on point yun, bro, yung sinasabi mo. Pero pag-iisipan ko kung ano talaga. Kasi minsan na-annoy kasi ako doon sa ganun. Actually, sa gig. Pet peeve ko yun eh. Na parang, parang unang-una, there are accomplished people who does that. Na parang bakit mo sinasir? Na parang ako ngayon yung na-awkwardan. Ako yung dapat diba? Mag-sir sa'yo, marohas, hayop ka. Diba? Ako kasi hindi ko ugali kasing mang-sir. 'Di ba? Isa-sir kita kung una teacher kita. 'Yun. Pangalawa, kung militar ka, 'di ba? Or security guard. O, 'yun, security guard. O, 'di ba? Ganyan. O kaya politiko ka. MMDA sinesir ko yan. Oo, yung mga ganyan, yung mga kumbaga nasa militar, nasa law enforcement ka. Pero kung taong grasa ka, putang ina, walang point para sabihin ko, sir, ang baho mo. Pero kung ikaw, let's say, fellow, kumbaga peer na artist, fellow artist ko, di ba? O kaya matanda, siguro mga at least 20 years old sa akin. Tapos tingin ko kagalang-galang siya. Tapos let's say Ben Cab. Meron. Sir. Halimbawa, renowned artist 'yan. Maestro. Kahit nga renowned artist, hindi ko isa-sir eh. Parang Mr. Cab. Yun. Mas ano pa sa akin yun. Mr. Diba? Cab. Parang nire-respeto ko. Halimbawa, katulad niya, no, yung nung aking, si Paul Medina. Paul Medina. Actually, hindi ko nga sinesir yun eh. Paul. Hindi ko sinesir Sir Medina. Kuya pa. Kuya Paul. Kuya Paul. Yun ang pinaka-closest na sinabi ko. Pero tingin ko mas komportable kasi siya kung Paul Medina na lang ang sasabihin, ang tatawag ko sa kanya. The Paul Medina. Kasi ako, hindi rin ako komportable na tinatawag akong sir eh. Oo naman. 'Di ba? So bakit ko ipaparamdam dun sa iba yung discomfort ko na tinatawag mo akong sir? Parang pag namit ko si Mark Abaya, tapos sasabihin ko kay Mark Abaya, Sir Mark, huwag mo na akong bantayan. Kasi pinabantayan sa akin nung ex ko yun eh. Kasi lasing na ako, tapos nakita niya si Mark Abaya doon sa poblasyon. Sabi niya, Mark, can you watch my boyfriend for me? Tapos nagliwaliw tong putangin ng ex ko, di ba? Tapos si Mark Abaya, binabantayan ako na parang bata. Sabi ko kay Mark, alam mo, Mark, hindi mo na ako kailangan bantayan. Hindi ako baby. Tapos lumakit na si Mark Abaya. Ano to name drop, the name drop the name drop episode. Pero kung tinawag ko siyang sir nung time na yun, malamang hindi na rin ako babantayan eh. Kasi kasi ako naiilang ako pag sir mo ako, lalo na kung una, mas matanda ka sa akin. Pangalawa, mas accomplished ka sa akin, 'di ba? 'Di ba? Kasi kahit nga mas bata sa akin, parang mas medyo naiilang ako. Sir Nico David ba? Sir Nico David. Para sa akin kasi, kung gusto mong magbigay ng compliment, kung gusto mong maging humble, kung gusto mong magbigay ng respeto, then do it in a more precise manner. Hindi yung parang sir. 'Di ba? Parang, and that would be enough. 'Di ba? Parang tama. 'Di ba? Parang be more concise. Kasi parang ang dating kasi yung mga automatic na nagse-sir, merong mga tao, ito yung ito yung maaring hindi nila naiisip. Merong mga tao na that treat that as a telltale sign na kaya ka nilang imanipula. 'Di ba? This guy, sinesir niya ako, he probably, malamang meron siyang inferiority complex na pwede kong i-exploit. May mga ganong klaseng tao eh. Pag na-tsempohan mo yung mga ganon, 'di ba? Feeling mo yung tinatuan ng takoyaki shit sa noon niya, nagsisir? Malamang putang ina. 'Di ba? Sir, para saan tong tato? Basta pukin ng ina ka, tatuan mo yung noo mo. Yes, sir.
Actually. Anong freak ito? Wala eh. Actually, di ba? Kasi, kumbaga kailangan mong i-get over yun eh. Na parang, yung insecurity, either if it's insecurity or inability to, yung awkwardness na medyo, ay, successful na ako, kailangan ko maging, humble. Kumbaga, madaming paraan para maipakita mo yun. 'Di ba? Be creative, o kaya wag ka lang maging kupal, 'di ba? Yun lang naman yun eh. Hindi mo kailangang mang-sir. Kaya mga it's unnecessary. Si Rendon nga hindi tayo sinner eh. Sinner ba tayo na hindi tayo sinner? Oo. Kasi hindi naman talaga siya, obviously, hindi naman insecure sa sarili. Parang real talk lang, 'di ba? Diba? Parang, bro, ano ba 'yan, bro? Ganito lang. Wala pa akong nakita na confident na tao na nang-sir sa lahat. Yun. Tingin mo ba si Digong mang Cesar sir yun? Diba? Putang ina. Diba? Pag nakita ko putang ina ng Kibaloy, puki ng kumbaga malamang meron din siyang Cesar. Kasi naman siya yung kahit ganun si Duterte, marunong siyang siguro yung mga senior niya, diba? O kaya accomplished ka na tao, 'di ba? Or mga militar. Mga ganyan. Kayo, mga sir. 'di ba 'yun? Yun ang kasi meron talagang tao na kailangan mong i-address as sir. 'Di ba? Kasi yung sir kasi galing yun sa parang knight ka nun eh. Tama. Yun yung pinanggalingan nun eh. Mismo, sir. 'Di ba? And nung araw, nung mga medieval times, yung sir, nakakakibat doon yung royalty eh. Na parang yung sir title yon, 'di ba, si Sir Elton John, 'di ba? Ni-knight siya ng queen para mabigyan ng parangal na sir. Ngayon, yung sir kung gagamitin mo lang siya sa taong grasa, mawawalan ng value yung sir na yan. At hindi ko maintindihan ba't mo kinakausap ng sir yung taong grasa in the first place. Imagine mo, no? Parang ang plastic, no? Parang let's say tawag dito, artista ka tapos sineserve mo yung taong grasa. Hindi ko alam kung lagi kayo nakikipag-usap sa artista, di ba? Pero generic fucking default yung putang inang facade na yan, yung fake facade, double F. Pag meron kayo nakitang artista in person, try nyo kausapin. Putang ina, automatic na, hello po, ayo po, oy sir, picture, support my channel, sir. Well, I suppose I could give them a pass kung hindi mo siya kilala or let's say nasa probinsya siya, hindi siya mag-isa lang siya doon. 'Di ba? So medyo kasi job nila 'yun eh, 'di ba? So para kang crew sa Jollibee eh. Nag-hi ka. Hi, welcome to Jollibee. Or toke-tokean sa'yo. Pero kung halimbawa, you're already hanging out, tapos ganun pa rin siya. Sir pa rin, no? Weirdo na yun. Lasing na kayo, sir pa rin tawag sa'yo ni Catherine Bernardo, no? Oy, salamat sa housewarming party, Katrina. Yes, sir. Nagustuhan niyo ba, sir? Halimbawa, kung kayong dalawa na lang, tapos sabi nyo, sinesir ka ni Katrina, ano sasabihin mo sa kanya? Well, I for one, natatawag kasi akong tito, kuya, sir, ng mga mas bata sa akin. So may mga kasing edad ko na 40 na naayaw yun. At tinawag silang sir o kaya kuya o kaya tito, di ba? Sasabihin nila, uy, wag mo naman tawagin ng ganyan kasi hindi mo na ako ganun katanda. Parang defensive kagad sila. Depende sa rason kung ano yun. Kung tawagin ako ni Catherine, I don't mind. Pero asahan mo na yung kamay ko nakakbay sa kanya. So, sir siya ng sir. Sir, bakit yung nakaakbay ka? Sige, tawagin mo pa akong sir. Sir, paigpit ng paigpit yan hanggang makialam na si Alden sa ating dalawa. Pero hindi ka lilita niya ng, huwag mo na tawaging sir. Hindi. Never ko pa ginawa. Kasi yun yung feeling niya na kailangan niyang gawin para to show respect na alam niya matanda ako sa kanya. Hindi ko kino-call out yun eh. Kasi may mga marami na ako nakita nung bata pa ako sa medrep days na mga doktor, pag may batang medrep na babae, ay, hello po, doc. Tapos sasabihin ng doktor na 50 years old, huwag mo naman tawagin na, po, ikaw naman. Ganyan na ba ako katanda? Parang, parang lascivious pakinggan eh. So parang, ayoko ng ganun eh. Pero, natatawag kasi akong ganun eh. Tapos maya-maya, parang, sir,
Sir Chris, ganyan. Oh, Sir Chris. Tapos mamaya, Sir. O kaya kuya. Wag pa kuya. Pero, Wala naman na. Nag-iba. Wala yung yamate ko the si side. Samantha ba nandiyan? Si Samantha? Kuya. Kuya. Pero yung fake facade sa gigs, fake facade hanging out, ekis. Oo. Teka. 40 minutes na tapusin natin yun. Okay. Bitin natin yun. Pero okay na yun, no? Okay na muna yun. Kasi- Para at least hindi bitin yung mga kwento. Oh, at saka may konting tikim doon from Gerald na-analyze yung Sir. The Sir conspiracy. Oo nga. Well, hindi pa ganap, hindi pa tapos ang analysis ko diyan. Kasi madaming aspeto 'yan eh. Pwedeng yung self-confidence mo, low self-confidence, or pagiging fake mo lang talaga, 'di ba? Magkaiba 'yun eh. May gusto kang i-hide, feeling ko. May diba? gusto kang i-hide eh. So I suppose there are kasi para sa akin, ideally, kung confident ka na tao, hindi mo you will feel dirty na mangsasir sa isang taong hindi deserving eh. Ng Sir, Oo, tama. na parang tangina kupal to. Tapos mas bata sa akin. Hindi sa dahil inaangat mo yung sarili mo, pero tingin mo hindi kita sir. Hindi Diba? kita Sir. Sorry, hindi kita sir. Wala tayo sa office. Diba? Parang hindi kita kailangang tawaging sir. Oh. Pero kung ikaw, tawagin mo pa rin yun, na parang, kung sasabihin ko, hindi ko naman kilala na, kahit tayong dalawa, bakit? Oh. Sir ka ba si Chris? Yung diba? Parang, yung konteksto namin ng Sir outside of an institution, kasi usually sa isang institution, whether school yan or office, required yung Sir eh. Oo. At saka, yun, parang kasama yun. Kahit nga talaga. janitor siniser mo eh. Kasi sa office setting, gano'n eh. Nung time na yun, meron akong tropang nag-work sa call center. Hindi rin niya maintindihan yung concept. Gumat ako nag-sir. Tapos sabi ko, nag-sir ako, bro, sa mga security guard. Kasi it shows respect eh. Kasi they have authority sa Actually, loob totoo. ng mall eh. Totoo. And mga bouncers, kasi hindi naman dahil mas kasi, dude, sila yung doon eh, yung tangina ako yung batas dito eh. Pag gumawa ka ng mali at hindi ka mabait sa akin, pwede kitang i-kick out dito. Actually, pati sa let's say sa mga mga service crew. Mismo. Diba? Pero chief, either chief or hindi ko masyadong ginagamit yung sir eh. Pero chief, o kaya bro. Kasi gusto mo maayos yung service na sa'yo, di ba? Oo. At ginagalang mo yung kung ano yung position nila doon sa restaurant. Kahit ako sa restaurant, kasi gusto mo, ayaw mong turuan nila yung pagkain mo eh. Oo, di ba? Tuturuan nila yan. At meron kang, kailangan irespeto mo rin siya eh. Di ba? Diyos ko po, ang dami kong tropa na sa F&B, ang daming mayayabang na naduruan nila yung pagkain, naiihan pa yung kape. May nakadate ako bro, taga Krispy Kreme. Putang ina yung mug daw, ilublob niya sa putikan doon sa may labas ng store nila. Tapos pinas-punasan at nilagyan ng kape. Kadiri. Talaga? Di ba? Buwisit na babae na yun, napakadumi. Diba? Pero kasi yabang daw, regular customer daw nila yun eh. Kaya yung kung artista ka, na lalo na kung sikat ka, malamang yung mga katulad ni na Ann Curtis, yung mga sina Catherine Bernardo, malamang nababoy na yung mga pagkain yan eh. Oo. O kaya natamuran para sabihin diba? ng waiter, atis natikpan ni Catherine. Nalubluban ng bayag yung mga nila. Natikpan ni Daniel Padilla yung bayag ko. Oo, diba? Kasi hindi ko naman talaga alam, pero I would think naman. that is very likely kasi sobrang kupal talaga nung Makabawi ka man lang, di ba? Hindi, tsaka kink nila yun eh. Oo. Diba? Ito meron akong tropa na galing sa isang restaurant to sa Shangri-La to So social na restaurant to, sikat. Tapos yung mga doon, siyempre madaming kumakaing artista doon, 'di ba? Meron siyang, hindi ko na babanggitin kung sino. So nakita niya yun. Nandito ka pala. Ayun, automatic sa kanila. Tinamuran niya. Bababuyan niya yung, hindi ko na maalala kung anong ginawa. Parang, basta kaya nga sa sexual. office, bro, hindi ako kasi yung mga ibang staff sa amin, yung mga ibang coaches, nagpapatimpla ng kape, nagpapaluto ng patis canton. Ako never kong gagawin yun kasi hindi ko alam kung, nagluluto ako sa bahay. Hindi ko alam kung yung kamay ba niya, hinugasan niya.
nung service attendant namin. I mean, may tiwala ako sa kanya pero hindi mo alam kung saan galing eh. Saka hindi siya magiging ganun kametikuloso kasi hindi naman niya kakainin yun eh. Isa-serve lang niya yun. Yes. Ako, never akong there were a few times na may mali sa order ko. Hindi ko na pinapaayos kahit kailan. Oo. Kasi parang to. Hindi mo alam kung anong gagawin eh. Saka minsan, diba, parang nagkamali ako, napahiya ako dito sa mga kasama ko, kukupalin kita. Tapos may bro, ito, di ba nauso ngayon yung mga bukas yung kitchen ng Jollibee? Dati kasi hindi yan bukas eh. Ngayon parang form of transparency yun sa customers eh. Parang makita mo paano gawin itong Tapos nakita ko yung minsan nagpagawa ako ng pancake nila sa Jollibee. Nakita ko hindi maayos yung tapos tinignan ko pa yung itsura. Ay, putang, hindi ko kinain. Kasi alam ko hindi hinandle ng maayos eh. Parang medyo binaboy. Hindi naman sa dahil mayabang ako ng time yun. Dahil tiyatamad lang siguro yung nila. Yung crew. Kasi parang 24/7 yung branch eh. Tapos nakikita ko sila nag-aantay kasi ang tagal ng waiting time, di ba? Pero ako, patient ako eh. Willing ako mag-antay. Tapos nakikita ko na ang tagal. Tapos nakalimutan pala nung isa, tapos finalo up ko after ilang minutes. Sabi niya, sir, niluluto pa, sir. Tapos nung dumating sa akin, nakita ko, ay, tangina, hindi quality. Tinapon ko. Talaga? Hindi ka na nagreklamo? Hindi na ako nagreklamo. Sabi ko, papakinabangan to ng mga nagluto ng pagpag. Diba? Fucked up yung food industry niyan. And speaking of pagpag, napanood ko yung kay, the best ever food review show. Nakita mo yun? Kay Sunny. Yung vlogger to food vlogger siya. Tapos, feature niya yung bro, yung Manila. Kasi yung pagpag, ni-request sa channel niya Hey, Sunny, you want to try pagpag? You should try pagpag. Tapos kasama niya yung The Chewy Show. Tapos yung si Simple, yung mga chef to sa YouTube, mga food chef. Korean ba yan? Si Chewy? Hindi, Pinoy okay. Tapos kumain siya ng pagpag, bro. Nakita, tapos yung proseso nung pag-scrap, pag-compile ng mga chicken joy na kinagatan na, tas hugasan mo sa tubig, tas papakuluan mo, tas ipiprito mo. Diba? Tas, diba, hindi mo alam kung na-contaminate na ba siya ng, diba, mga chemical, nilangaw na, inuod na, tas kakainin mo yun. Kaya nga. Ganun ka, yung Pinoy. First time kong narinig yan, mga early 2000s eh. Merong isang reporter na kumain ng pagpag. Si yan? Kilala ko yan, nagbabike yan eh. Basta yung maitim na may lagi may bandana sa ulo. Yun. Tapos idol yun eh. 'Di ba? Magaling na reporter yun. Kumbaga parang ini-immerse talaga yung sarili niya 'di ba? Sa mga eyewitness yata. Paano kaya pag porn, magpapakantot din kaya siya? Doon ko nang nakita yung pagpag, nakaka-shock talaga eh, 'di ba? Na may ganun, no? Isipin mo na ganun, tapos kumakain ka ng pagpag. Pero sabi nung isang chef si Simple, wala daw pinagkaiba yun dun sa mga tao sa nung araw, yung hunter-gatherers. Kasi magpo-forage ka raw na mga kaso sa city setting tayo, so wala namang mga trees dito masyado na nagbubunga ng or scavengers. Mga so yun ang ginagawa, nagfo-forage lang daw sila ng mga leftover. And then ginagawa na. Well, it's a form of, it's literal scavenging. 'Di ba? Kasi hindi pa, if it's not yet, hopefully hindi pa spoiled yung pero nagfe-ferment na yun eh. Kasi dito pag may dun sa basuran mo sa bahay, let's say magtapon ka ng balat ng saging doon ng umaga. By the time na tanghali, pag inano mo, parang may amoy na eh. Pero yung nagbebenta ng pagpag, kina-quality check daw niya yung mga chicken eh. Ganun. Parang ito na pwede. Okay. Well, hopefully, naman. Tapos nung tinikman nila Sunny, yung vlogger, kasama yung dalawang chef, para lang daw parang chicken lang daw na niref mo, tapos nireheat mo. Yun yung lasa. Okay. Pero, sila, sumakit ba siya nila later on? Hindi ko alam kung sinukan nila yun. I'm sure na malamang sinukan nila yun afterwards. I don't know. Malay mo naman. Kinakain nila eh. Maganda sana kung sinama nila, kung sasakit ba yung tiyan nila kinabukasan or na hospital ba sila. Naglagay lang sila ng mga yung mga studies na eating yung mga ganong klaseng pagkain could lead to cholera, typhoid. Kaya nga, 'di ba? So maganda. Well, since wala naman silang ganun, we can assume na walang nangyari sa kanila. Pero si Sana, I can just assume na okay yung gut niya eh. Yung strong yung gut niya kasi ang dami niyang kinakain, bro, kasi mahilig siyang
kumain na kung ano-ano, blood ng kangaroo. Oo. Iniinom niya yun eh. So, malakas na yung sikmura nun eh. I see. Unlike kung mahina yung... Ito yun, nag-a-adapt kasi yung katawan eh, kung ano yung ibigay mo sa kanya. So, kung mahilig kang kumain ng street foods, hindi ka mako-cholera o may hepa A. Unlike kung isa kang malinis na kumain, tas all of a sudden, kumain ka ng mangga sa daan, pwede ka mamatay ng typhoid. Oo. Kasi hindi ganun kalakas yung mo eh, yung tiyan. At saka yung katawan kasi, lalo na yung mga bacteria sa tiyan natin, nag-a-adapt yan dun sa mga kinakain mo at saka sa iniinom mo. Tama. Kasi yung 'di ba, yung sa mga meron akong nakitang tanong sa internet eh. Parang bakit yung mga hayop na umiinom dun sa mga ilog, 'di ba? Yung minsan mukhang madumi yung ilog, 'di ba? Tapos nandun lang sila, dun na sila tumatae, 'di ba? Yung mga hayop dun, yung mga buhaya. So, bakit hindi sila nagkakasakit? Sabi nung tanong. So, oo nga naman, valid question, 'di ba? So sa tao lang ganun ba kalakas yung mga kurubyo sa tiyan nila, 'di ba? So ang sabi nung so, nagkakasakit din naman daw sila. Pero nakaka-develop sila ng immunity later on. Tama. Nag-a-adapt kasi yung gut nila eh. Oo, so yung mga eventually hindi nasasakit yung tiyan nila o kaya tolerable lang yung sakit ng tiyan. Ang importante, nakainom sila. 'Di ba? Nakainom pa rin sila. Pero kung let's say kasi familiar na yung yung mga bakterya dun sa lugar na yun eh. Unless siguro sobrang lala na talaga ng pollution. Pero sometimes, halimbawa, pumunta siya sa ibang water source na hindi familiar yung ibang set ng mga microbes yung nandun, pwede pa rin silang magkasakit ulit. Tama. Kaya mahirap yung kumain ka lang sa provincials bilang titikim ka ng, di ba? Oo. Hindi mo alam paano niluto, prepare. Hindi mo alam kung naghugas ba yan. Kaso bilang Filipino, sasabihin sa'yo, kaya hindi ka kumakain dito kasi rich kid ka kasi. Laging gano'n, may stereotype sila. Well, may mga gano'n din naman talaga. Lalo na yung mga inuman, bro. Alam mo yung mga tagay-tagay, yung isang baso na pinapaikot, di ba? Ayokong pet peeve ko yun eh. Kaso minsan sa hood, kailangan mo makisama. Kailangan makisama. Pakita mo, sir, sige sir, akin na yung tagay, sir. Gulp. Deep down inside, yung bungal na katabi mo, parang, tangin na yung ngipin niya. Parang nag-kiss to kiss kami, nag-lips to lips kami ng bungal na tong hype na to. Well, ako man sanay ako sa ganun kasi ganun nung una kaming nag-inuman ganun ng sistema eh. Pero tama ka, let's say kung hindi mo kilala na mukhang to. Ginagawa kasi yung tagay-tagay para matipid mo yung alak eh. Oo. Tapos lahat malasing. Nung high school kasi wala pang pera. Pero ngayon na may konting pera ka na, may trabaho, pwede bang tigil-tigilan nyo na yung tagay-tagay na magbaso-baso na lang kayo. Tapos tigil nyo na yung kasi bisas sa mga inuman sa hood, pinipilit nilang malasing yung isa. Di ba lagi lang, stay ka muna dito, wag kang uuwi. Di ba? Tapos mag-aaway na sila mamaya, doon papatayin na sila, di ba? Ba't hindi mo pauwiin? Pauwiin na kung ayaw na uminom, di ba? Ako naman, hindi never ako napilit na ganun. Fucked up yun. Hanggang ngayon, nangyayari pa rin yun. Kaya minsan may mga nagkakagulo eh. Sa mga inuman. Sa mga next time, magiinuman tayo pag hindi tayo puyat. Tama. Sa Malabon, dumayo ka naman. Ay, kay Chandios. Monsur Chandios. Shout out sa Chandios Authentic Pakistani Cuisine. Ano bang alak ng India? Hindi ko alam eh. Meron ba silang parang sake? Hindi ko nga tinanong sa kanya kung Indian ba siya o Pakistani. Ay, tatungin natin. Hindi Pakistani cuisine, hindi Pakistan. Pakistan siya. Yung ano bang alak nila? Di ba? Kasi sa atin meron tayong lambanog, meron tayong tuba, di ba? Suka. Ano pa ba yung Ano pa bang ang lambanog ba, bro? Nyog yun, no? Nyog. Tapos yung tuba, suka. Yung ang lambanog, magsisimula ka sa tuba, tapos magiging suka, tapos magiging lambanog. I think parang ganun. Tapos lalagyan mo ng pero may mga hinahalo pa eh. Kasi yung best friend ko, meron silang gawa ng lambanog sa Laguna. Marami doon yung mga Pero bro, kailangan may quality check din yan kasi may mga namatay na dyan. Oo. Sa lambanog, sa process. Oo, kasi yung naalala ko, meron silang mga barrels doon eh. Tapos
minsan ilang taon bago buksan yun para dun kasi nandun kasi yung mga lambanog. Grabe. Tapos minsan binuksan ko yung isa. Sakit sa ilong nun. Oo, grabe. Damn. And doon kami nagbabasketball. Ano bang laman nito? Binuksan ko. Tapos nakita ko nung tatay niya. Balik mo yan. Saran mo yan. As much as nung high school, tangina naglambanog spray kami ng mga tropa ko, yung mga bubblegum flavor. Ay, yun ang yun ang di ko matake talaga, no. Isipin mo Kasi- chemical na yan. Hindi kasi yung bubblegum, yung kung lambanog, tapos kasi tikman ko yun lambanog bubblegum flavor kasi natuwa ako na Oo. naging commercial yung Ang bango lambanog. 'Di ba? Pero na-bad trip ako kasi bakit hindi yung purong lambanog ang nilabas nyo? 'Di ba? Okay naman ang lambanog, parang gin lang naman yun Para maka-entice sila ng mas batang audience siguro. Pero ang parang disservice para sa akin. Kaya nga, hindi authentic. Hindi authentic. Kumbaga parang unang-una dito sa Maynila, hindi naman usong lambanog dito. Oo. 'Di ba? So I think it was a missed opportunity. Sa sobra kasing nagkaroon ng stereotype na sobrang lakas ng lambanog, yung mga makers nun, kailangan natin kumbaga gawin natin San Mig Apple to putang inang lambanog kaya na to. nga, exactly. Baklayin natin to. Oh, pambakla. Baklayin natin tong lambanog na to. Mas pambakla pa yung yung bubblegum flavor lambanog kaysa San Mig Tangina, Apple. oo nga. Transgender pa, At least transgender yun. yung apple fruit, 'di ba? Yung bubble gum, putang ina. Ano ba yung bubble gum? 'Di ba? Chemical yung hayop na bubble gum na yan. Tsaka pag hindi kasi yung may masarap na lambanog kasi talaga ibabad mo lang sa yun dun sa pasas, 'di ba? Tapos mga ilang doon. Wine na. Lambanog wine. Tapos minsan kahit anong prutas nga Minsan nga bayabas yung nakababad doon Kung anong basta kung ano-ano nakita Siguro- kong binabad doon, mga dahon-dahon na hindi ko maintindihan kung ano yun. Siguro kaya na-turn off ako minsan sa mga gawa ng Pinoy. Mm. Wala siyang precision saka accuracy kagaya ng mga Japan wine, yung sake. Oo. Na alam mong yung kanilang process pulido, malinis, precision, calculated. Sa Pilipinas kasi minsan, pakuluan mo na lang yan. Lasa, lagyan mo ng konting asukal. Oo. Parang, alam mo yun, Sa kanila kasi napaka-metikuloso talaga. Sa Japan lalo na. hindi sukat parang tansyahan bro. Alam mo yung tansyahan. Tapos Oo. parang, paano mo? Hindi, tinansya ko lang yan. Tatansyahin mo lang yan. Oo. Tansyahin mo yung init. Kumbaga walang definite na recipe, no? Wala. Ng sukat. Walang temperature nga Basta yung pinaka-mainit. Tingnan mo, yung adobo nga lang, di mo malaman kung ano talaga yung tsura ng adobo. Kaya diba? nga Daming... pero yun din ng beauty ng Filipino. Filipino cuisine. Oo. Diba? Sabi nga nung ni Chandio, ang pinakamasarap sa atin yung soy sauce natin. Mm. Kaya sinubukan ko kanina, nagluto ako adobo bago Mas ako. gusto niya yun kaysa sa Kikuman? Yun nga Doon ako nagulat. Sabi ko, anong meron sa soy sauce? At tapos tinakman ko, manamis kasi yung soy sauce natin, bro. Mm. May At asukal. saka may mas maalat, 'di ba? Ang issue ko naman sa Pilipinas, hindi masyadong authentic yung patis sa soy sauce Yun yun, sabi niya, ang nagustuhan niya sa atin, soy sauce, suka, saka patis. Something daw na hindi familiar yung taste buds niya kasi walang ganun na panlasa sa Talaga. sa Pakistan. So sa atin daw unique yun. Kaya gusto niya sinigang. Ayos. Ayan, Pag-usapan natin yan pag nandito na siya. nagugutom. Pagluto niya tayo, bago tayo mag-podcast, makikita natin siya magluto. Oo, sige. Bala kong miscore ng ng bagong camera na Handycam. Para sa aking karawan. Sige, malapit na. Ay, hindi. Nagtapos na pala, di ba? Nagtapos na yung ikaw ay 43 na ngayon. Happy birthday, Je! Maraming salamat, Chris Bakula. Hindi pa tayo nag-celebrate sa Malabon. Mag-celebrate tayo. Oo nga pala, no? Kasi actually, biglaan lang tong podcast natin ngayon. Kaya nga. Kanina lang, tuloy tayo. Pero buti nga, pinushoot talaga yung sarili kong, wala talaga akong planong tumuloy Pero sabi ko, pupush ko, sayang Kasi sabi ko, nagtanong ka kahapon, di ba? Nagtanong ka kahapon, sabi ko. Tapos sabi ang sagot ko sa'yo, gusto mo tonight o bukas na lang, Fight Companion? Hindi ka na nag-reply. So, naisip ko, baka may ibang ang dami kong ganap kasi. Ginagawa to, di ba? Nagkasakit ako, naputulan ako ng tubig.
kasi doon nakapagbayad on time. Biro mo 400 pesos lang bro yung yung metro ko. Pinutol nila, nilagyan nila ng parang clamp yung kondador ko ng kontador ko ng tubig. Hassle. Tapos saan ka po kailangan mo pang puntahan? Oo, pununtahan ko nung Friday morning para tapos hindi pa rin siya natanggal ng Friday night. So 2 days akong walang tubig. Walang tubig. Lumuluto lang yung jebs ko dun sa Inidoro. Tangin na, dude, nightmare talaga. 2 beses ako jumeb sa Inidoro ko. Nakalutang lang siya, tapos umiihi ako doon. Nakaka-demoralize. Buti na lang yung pinagkatrabahuhan ko. Yung gym, talaga may hot and cold shower. May, di ba? Parang bahay din eh. Buti ganun yung pinagkatrabahuhan. Dapat ginawa mo, dati nangyayari sa amin sa Las Piñas siya kasi laging walang tubig doon eh. Pag alam kong walang tubig, kasi nagpapadeliver kami, may mga times na hindi umaabot yung deliver. Kasi sobrang daming nagpa-deliver, hindi kami naabutan. Ang ginagawa ko sa plastic. Diba? Oo. Kasi alam ko hindi ma-flash eh. Iniipon mo? Oo. Iniipon mo sa balde? May bakanting lote kami ko tinatapon. Talaga? Sinushoot mo sa plastic yung jebs mo? Oo. What the fuck? Mas kadiri tayo. Hindi, kasi kaysa naman magpalutang-lutang doon, di ba? Mas kadiri yung akin. Oo. Kasi pwede mamuo yung mga bulati doon. At saka yung after 1 day, 2 days, lupa na yun eh. Pero diba? kasi sanay ako noon dati. Kasi for the longest time, nangyari na rin sa akin 1 buwan. Kaya nga hindi ako nagkakapunta ng yung hindi pa maayos yung bahay noon. Dilapidated. Kasi hindi ako umuwi masyado. Lagi ako nasa gimikan. Hindi ko talaga binigyan ng pansin yung bahay. So, 1 buwan, yung jebs ko nandoon sa Inidoro. Tapos nag-CR lang ako sa mga mall. Sa mga mall, sa Robinsons. Pag bukas na yun ng 8, di ba? Jebs ako doon. Tapos babalik ako doon. Hindi ko mapagawa. Hindi ko mapagawa kasi naubusan ako lagi ng pera. Wala pa akong work nun eh. So, bumara yung mo? Parang napuno yung Poso Negro. Puta. Kasi di ko na paayos, di ko na pasundot, ganyan. Tapos, basta buti na lang na nahimas-masan ako, na-push ko yung sarili ko na paayos siya. Kasi hindi ako matikuloso sa bahay. Kumbaga lahat nung nangyayari ngayon sa akin, dahil through experience eh. Nasira yung Inidoro, natuto kang magpagawa ng Inidoro. Di ka makakain, kumakain sa labas na wala ka ng pera, natuto kang magluto sa bahay. Dumating pa nga sa point, nagkaroon ako ng date. Dude, buti nga gusto ako ng date ko. Umihi siya, sabi ko, huwag ka umihi. Bakit? May tayo yung Inidoro. Pero dahil alam niya ako, pinatay na lang niya yung ilaw para hindi niya makita yung karumal-dumal na tayo. At umiihi siya doon at nag-sex kami ulit sa taas. Pero kadiri yun, kawawa naman siya. Sorry, Mimi. Okay. At dahil dyan, Chris Bakula. Okay. Tapusin natin to. Okay. Okay. We are out. Paalam.